Hello Kathden fans! Ito na nga, nami-miss ni Tisoy, si Tisay mga kasambreros dahil sa Orchids. Isa pang main item natin ay spotted na si Sir Alden mga kasambreros and marami pang iba. Pinakauna na nga dito, may bagong endorsement video plus yung katipsa. Itong Orchids, sobrang ganda. No? Alam natin na yung Orchids ay pinadalhan dati si Ma'am Catherine at si Mami Min. Ni Sir Alden mga kasambreros ng Orchids ni Tisoy mga kasambreros. Kasi ang mga binibigyan ni Sir Alden ng mga Orchids mga kasambreros ay mga importanteng babae sa kanyang buhay like sina Ma'am Marin Rivera, sina Pokwang, yung sobrang close niya mga kasambreros ba sina Mami Min. Of course, nauna na dati sila Ma'am Catherine. And then ito ay picture ito mga kasambreros ng parang hindi ko alam kung ano ito, airport o aeroplano, parang room siya mga kasambreros doon sa Italy. Okay, tapos meron siyang orchids na napakalaki mga kasambreros. So, ang lalaki ng petals na kulay violet mga kasambreros ng tawag dito, ng orchids mga kasambreros. So, hindi ko lang kung excited lang si Sir Alden kasi September 20 pa yung kanyang flight. Going to Dubai and Italy mga kasambreros kasi yung flag dito ay Italy ito mga kasambreros So parang orchids sa Italy mga kasambreros. So baka nag-ready na yung orchids mga kasambreros dun sa Italy. So parang nami-miss ni Sir Alden si Ma'am Catherine mga kasambreros kasi nga dahil dito sa orchids. Dati pa naman nung nasa Hello Love Again from nagpo-promote pa sila ng Hello Love Again, may time doon na binigyan siya. Binigyan si Ma'am Catherine ng isang fan ng Orchids mga kasambreros kasi nga paborito ni Ma'am Catherine din ang Orchids. So dahil favorite ni Ma'am Catherine, biglang naalala niya, na-miss niya Tisoy, si client mga kasambreros dito sa Orchids nga. Ang ganda ang ganda ng Orchids mga kasambreros. So ayun po. And then next item natin, so Sir Alden spotted ito po ay kahapon, parang binidyohan siya ng isang hindi ko alam kung customer ang nag-video or kasi sa ito parang kasama niya sina Sir Benmar at saka sina Mitch mga kasambreros, yung kanyang mga tropa pips sa pagiging athletic at sporty mga kasambreros So hindi ko alam kung kumain sila dito sa isang private kasi parang private itong kinuha nila mga kasambreros or ito yung nasa hindi ito yung hindi ito yung cafe ni na Mitch mga kasambreros. So palagay ko kumuha sila ng private room kumain sa labas kung kaya spotted siya mga kasambreros. So hindi ko alam kung nandito sina Ma'am Marlene Capones, parang sila parang sina Mitch Oliva, Prince Benmar at saka yung isa hindi ko na mumukaan mga kasambreros yung mga kasama niya dito. So siguro kinuhaan siya ng isang staff doon at saka ng nandun mga kasambreros na crew. Kasi nga si Phenomenal Box Office Cinema King ito mga kasambreros So may pahawak siya ng dibdib. So alagaan mo ang puso mo Tisoy para kay Tisay mga so talagang inutusan And then ito, so si Ma'am Catherine nag-release na sila ito pala yung video ng Realme niya na endorsement mga kasambreros kasi nung nakaraan ay picture lang po yung ating yung ating naipalabas mga kasambreros. So sabi nito, "Hi squad, this is Kat and come with me for an exclusive look behind the scenes for the Realme 15C series 5G photo shoot mga kasambreros." So ito na yun ang cute ni Ma'am Catherine. So parang black and white siya nung una tapos nagkaroon siya ng kulay dilaw nung preceding or sa next videos niya mga kasambreros. So actually parang 2 days ago pa ito na-upload. Hindi ko siya namataan or hindi ko siya nasali sa file or hindi ko siya nakita mga kasambreros. So ito po ay part ng kanyang Realme 15 series 5G na endorsement. So sabi nito, live real in every shot mga kasambreros, make it real. Realme. So grabe siguro ang bayad ng Realme din sa kanya mga kasambreros si Ma'am Catherine. So ito talaga yung tawag dito yung sa mga top notchers at taxpayers mga kasambreros. And speaking of, ito na naman sorry po sasalihan na natin ng politika kasi si Sir Alden na nag-post siya si Sir Alden kasi na siya talagang mulat na at galit na mga kasambreros sa korupsyon. So pinost niya mga kasambreros
yung about sa South Korean Prime Minister or President na pinahinto yung utang ng Pilipinas na 28.7 billion mga kasembreros. So kasi ang ginawa dito ng ating administrasyon ay nangutang siya no ng 28.7 billion. Hindi na siya million ha, billion mga kasembreros sa South Korean government para daw sa sa mga dito pagpapagawa ng mga proyekto and so on mga kasembreros. So ngayon, pinahinto kasi dito sa alam na ng South Korean government mga kasembreros ang corruption dito sa Pilipinas na sobrang laganap na. So kung kaya parang naalarma siya no bilang isang leader ng isang bansa, so baka hindi ito makabayad sabi nga. Parang ganun mga kasembreros no, and sa akin sa part ko medyo nakakapanlumo na nakakahiya na kahit ibang bansa ay alam na yung nangyayaring talamak no massive corruption ang term dito mga kasembreros. Sobrang sobrang naganap na kahit na ibang bansa ay alam na mga kasembreros, and na pangyayari na mga susunod na pangyayari parang marami na nagpo-post ng people power no sa Facebook at saka sa TikTok mga kasembreros, marami na ako nakita. So let's pray for our country. So sabi South Korean President Lee Jae-myung has ordered an immediate discontinuation of the 28.7 billion loan to the Philippines to prevent the risk of poverty and corruption. So that's according sa Sunstar mga kasembreros. It has been ordered to immediately stop proceedings for the business in question that has been identified as a fraudulent business, Lee said in a Facebook post Wednesday, September 10, kahapon talaga ito mga kasembreros. Nagulat din ako, and para sa akin good decision no sa ating sa kanila kasi nga alam naman natin no sa bulsa lang ng mga corrupt ito mapupunta mga kasembreros. We're not judging, pero ito na kasi yung naganap na rin sa balita mga kasembreros na alam natin kahit mga ordinaryong tao no nakita na yung gantong talamak na korupsyon sa ating bansa. So let's continue praying mga kasembreros ng healing sa ating gobyerno. So and then ito i-connect ko lang ito mga kasembreros no yung about sa sa mga kasi yung bag ni Senator Amy sobrang nakukulitan at dito kay Ma'am Amy. Sabi niya dito kasi di ba may bag sikat ngayon yung bag niya buhaya, sabi nga asin buhaya talaga siya mga kasembreros. Sabi niya dito nakahuli na ako ng isa, sabi nga dapat makulong silang lahat. Sabi ng reporter, ilan ba silang lahat? Sabi lahat ng buhaya dapat makukulong mga kasembreros. And actually sa Senado, agaw pansin nitong bag ni Senator Amy mga kasi sobrang kulit lang na buhaya yung kanyang yung kanyang bag. Ang kulit niya ang kulit ng kanyang parang kumaga pa nagpo-protesta siya in a silent, in a funny way mga kasembreros. Pero may tama talagang may katotohanan ito mga kasembreros na kanyang kapag ginagawa. And then ito, sa Sister Alden, pinost niya sa kanyang Instagram story, yung parang parang phenomenon sa sky or sa heaven mga kasembreros, no? Parang ang ganda niya, parang illumination ng mga stars and meteors. Hindi naman siya, aurora borealis. So, hindi mga kasembreros. So, ang ganda niya, para siyang may mga tawag dito, para siyang parang may form siya na parang hindi ko alam, hindi ma-explain mga kasembreros. So isang manifestation ng kadakilaan ng Panginoon mga kasembreros. So sobrang lupit lang at saka sobrang ganda mga kasembreros. So actually yan na muna sa ating captain items no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 11, 2025. Thursday na po mga kasembreros no, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros ang title po, Walang Hypocrisy. Romans 12:9, let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good. So ang abhor mga kasembreros ay kamuhian no, hindi gagawin, talikuran mga kasembreros or iwanan. Tapos yung hypocrisy, yung pagiging hipokrito, sorry po sa term no, yung pagiging hipokrito mga kasembreros na alam natin yung tama pero we are still doing it no, kung alam natin mali no, ginagawa pa rin natin siya, alam natin hindi beneficial sa atin at hindi productive no,
hindi tama ay ginagawa pa rin natin mga kasombrero. So that's hypocrisy. So ang Romans 12:9 ay about sa genuine love, no? Kung kaya walang hypocrisy. Dapat yung ating pag-ibig daw ay genuine, sincere mga kasembreros, tunay, hindi pakitang tao, hindi sugar-coated, at hindi siya hindi pakitang tao mga kasembreros. Dapat genuine siya, no? Hindi siya hypocrisy. So about genuine love and sincere affection towards others as an essential aspect of living a Christian life. So kahit na normal na tao tayo mga kasembreros, we need a genuine love. Kahit na isang batang musmos tayo, we need and we wanted and we desire a genuine love. No, kahit sinong individual mga kasembreros ay nangangailangan at gustong-gusto ng tunay na pagmamahal, no, tunay na pag-ibig mga kasembreros. So nag-iiba lang yung level, of course, no, yung pag-ibig mo sa asawa, sa jowa, pag-ibig mo sa anak, pag-ibig ng anak sa magulang, and then yung pinsan or relatives, for example, friends, for example. So nag-iiba-iba yung level, no? Pero yung pinaka-the best at pinaka-dakilang pag-ibig mga kasembreros ay nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang source at ang tuburan, no, ang spring of love, spring of life. The verse presents the concept of love as a foundational principle that should guide our actions and attitudes in life. So, si Apostol Pablo ay sinulat ito mga kasembreros, no, na tayo po ay reminder ba, no, sa atin na yung ating pag-ibig, yung ating pagmamahal, yung ating pag-aaruga, yung care, yung concern natin, dapat po driven yun ng sincere love and genuine love mga kasembreros. Hindi po siya, kasi yung mga tao nga na yun, kunwari, mamahalin mo lang sila dahil may makukuha ka pala, no? Meron kang gain out of that pakitang tao na pag-ibig or na concern or na care mga kasembreros, which is ayaw at galit si Lord sa mga ganon mga kasembreros. The idea of love being sincere emphasizes the importance of genuine, authentic love that comes from the heart and is not superficial or insincere. It challenges us to consider if our motivations and expressions of love are pure and true. So, challenge ito sa atin mga kasembreros, kasi sino ba naman ang parang magpapauto, no, para lang sa hindi sincere na pag-ibig, sa huwad na pag-ibig, no, sa hypocrite na pag-ibig mga kasembreros, no? Sino ba naman ang gusto ng gano'n, no, na mahal ka sa harapan pero pag sa likod pala binabackstab ka, nililibak ka, no, ginagawan ka na masama, pinagchichismisan ka. So parang gano'n mga kasembreros, no? So furthermore, the verse contrasts love with hate, urging us to actively reject evil while holding fast to goodness. So yun ang abhor what is evil. Ibig sabihin, i-reject natin kung ano yung masama. Kasi yung disiplina at pag-ibig, inseparable po yun sila mga kasembreros, ha. Hindi ibig sabihin na mahal mo yung anak mo, hindi mo siya pwedeng paluin kung kinakailangan. Or yung isang tao, hindi mo pa, love ko na ito, hayaan mo lang kahit na ginagawa niya to, kahit bisyo, tawag dito, hinahayaan mo lang kasi gustong-gusto niyan, diyan siya masaya. So, ito-tolerate ko na lang yung bisyo, no? So, hindi po yung totoong love mga kasembreros. So, ang love at ang discipline at ang intoleration, yung hindi natin yung rebuke, no? Yung chastisement, pag-rebuke mga kasembreros, no? Didisiplina, ino-open rebuke natin, kunwari, sawayin mo ng may pagmamahal. So, magkasama po yun sila. So, love and discipline must come hand in hand. This juxtaposition prompts us to reflect on the choices we make and the values we uphold. Are we actively working against evil in the world? Are we intentionally seeking out and nurturing what is good, virtuous, and uplifting? We are invited to examine our love or our hearts and actions as we ponder these questions. So, tayo kasi kapag hindi tayo part ng solution sa mundong ito, part po tayo ng problema. Okay? Dalawang klase lang yan kasi sa mundong ito, no? Negative, positive, love, hate, no? Kay Lord, kay Satan. So if you're not doing what is God's, then you are doing what is Satan's. Okay? Ganun siya mga kasos. Pansin natin sa labanan, kapag hindi ako tagapaglingkod ni Lord, so hindi ka rin tapos hindi ka rin tagapaglingkod ni Satanas, so hindi po pa yung ganun. Kasi hindi ka pwedeng nasa gitna, no? Kasi kapag ikaw nasa gitna, pag sa labanan,
pag nagbarilan na, ay ikaw yung unang tatamaan kasi nasa gitna ka, di ba? So, delikado yung walang prinsipyo, walang tamang paniniwala at firm na prinsipyo mga kasembreros sa buhay. So, whether you serve God or serve Satan. So, hate what is evil now reverberates with a resounding call to arms against all forms of wickedness. It demands an active stance against moral decay, no, pagkabulok na moralidad mga kasembreros, and wrongdoing. So, maling gawa. Compelling believers to stand firm in the rejection of evil. So, kapag sabing reject, so hindi natin gagawin, no? Kasi nga, rejected, no? At saka kamuhian natin. Kapag pa yung kasalanan, gawin nating tae na kinamuhian natin mga kasama, so that hindi natin siya gagawin at ni ayaw nating hawakan kasi nga, pupo siya mga kasombrero. So, ganun po. Conversely, cling to what is good. So, sabi sa verse natin, no, cling to what is good, sabi dito, serves as a rallying cry to embrace goodness and moral excellence fervently. So, taimtim mga kasambreros, no? Kumaga pa may bigat, may diin siya, yung ating cling to what is good. Gawin natin yung mabuti, okay? We have to be intently at saka may initiative tayo mga kasambreros to do what is right, no? What is moral mga kasambreros. Kasi cling to what is good. Kung ano yung mabuti, no? Kung ano yung nakakabuti at ikakasaya ng ating Panginoon. It implores us to anchor ourselves in righteousness, making it an integral part of our character and conduct. So sabi nga sa 1 Corinthians 13:4-7 at saka 1 John 4:7-8 mga kasembreros ay yung passage na ito ay yung love, no, describe ang love dito na divine attribute to be mirrored in our lives. So, kasi nga God is love, di ba? Kunwari, ang tatay mo ay maibigin, so dapat tayo rin po ay maibigin, no? Totoong love, mga kasunod. Kung ang tatay natin ay minsan kapag mabisyo, so ang anak din ay hindi malayong nagagaya yung mga magulang, mga kasembreros, or yung tatay unang-una sa lahat, or nanay. So, the alignment of Romans 12:9 with Psalm 97:10, so another verse na related, further underscores the intertwined nature of love for God and abhorrence of evil. So, ang Diyos natin ay galit na galit sa kasalanan, no? Kasi kung hindi siya galit na galit sa kasalanan, hindi na sana niya pinadala ang kanyang anak na si Jesus Christ, no? Para pantubos sa ating kasalanan. Kasi kung wala namang weight, kung wala namang bigat ang kasalanan, mga kasunod, bakit pa niya ipapadala at ilalagay at ibibigay sa kamay ng tao, no? Ang kanyang anak na sobrang mahal niya, mga kasunod. But para matubos tayo sa ating mga kasalanan, para mabayaran yung kasalanan na dinidemand ng righteousness, mga kasunod. Grabe, no? Alam niyo yung pag-ibig ng Diyos, hindi siya kayang sukatin ng anumang human measurement or human standard sa mundong ito. Hindi po siya, kasi nga hindi siya tao, no? Dakilang pag-ibig kung kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, mga kasimireros, para sa atin. So, sa ating level sa tao, kung ibibigay mo yung anak mo para saktan ng ibang tao, parang kabaliwan yun, mga kasimireros, at kahangalan, di ba? Pero sa Diyos, hindi, no? Ginawa niya talaga. That is why walang reason para hindi natin siya mahalin, para hindi tayo mag-spend time na magbasa ng kanyang Biblia at sundin ang kanyang kalooban at ang kanyang utos, mga kasimireros. Kasi kapag sinunod naman natin yung at kanyang utos, ay tayo rin naman yung mag-benefit, di ba? Wala namang tatay, di ba, na mangangarap at mag-uutos ng masama sa kanyang anak or para ikakasama at ika-down ng kanyang anak, mga kasembreros. So, how much more ang ating Panginoon, mga kasembreros, na source ng kabutihan, ng pag-asa, ng pag-ibig, and so on, ng pagpapatawad and reconciliation. Grabe, no? Grabing pag-ibig, mga kasembreros. That is why sa atin dapat yung ating pag-ibig din sa ating pamilya, sa ating asawa, sa anak, sa magulang, sa kaibigan, ay walang halong hypocrisy. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, and marvelous name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga friends, and paalam po. I love you.